Okay, tara, umpisahan na natin ang paghimay sa impormasyong ito. Pag-uusapan natin ngayon ang isang napakasimpleng sangkap sa kusina nyo na may pambihira at suportado ng siyensyang medicinal power. Oo, yung mismong bawang na lagi nating ginigisa. Matagal na itong ginagamit bilang gamot sa iba't ibang kultura, pero ngayon, aalamin natin ang mga eksaktong dahilan kung bakit isa ito sa pinakamalakas na natural na lunas na abot kamay lang nating lahat. Pero teka, bago tayo lumalim, may napakahalabang tanong ako sa inyo. Paano ba kayo magluto ng bawang? Aminin nyo, baka mali ang ginagawa nyo? Kadalasan kasi, tinatadtad natin ang bawang. Tapos inihiyagis agad sa mainit na mantika, di ba? Well, alam nyo ba na iyan ang pinakamalaking pagkakamali at baka sinisira nyo na agad ang health benefits nito bago pa man ito maluto? Kaya bago ang lahat, kailangan kong i-share agad sa inyo itong sikreto na tinatawag na 10-minute rule, isang hakbang na talagang game changer para ma-unlock ang buong potensyal ng bawang. Ganito kasi ang nangyayaring matchmaking biochemistry dyan. Kapag dinurog o hiniwa ninyo ang bawang, inilalabas nito ang isang enzyme na tinatawag na oleanase. Ngayon, kailangan ng enzyme na ito ng mga 10 hanggang 15 minuto sa ilalim ng oxygen para makapag-react at mabuo ang allicin. Itong allicin ang mismong medicinal compound na nagdadala ng halos lahat ng health benefits. Kung iluluto ninyo agad, pinapatay ng init ang enzyme bago pa man mabuo ang allicin. Kaya durugin ito, iwan muna sa chopping board ng 10 minutes, tapos saka lutuin. Ngayong alam niyo na kung paano i-activate ang bawang at punong-puno na ito ng allicin, tingnan na natin ang top 5 health benefits na makukuha ninyo. Meron tayong cardiovascular health, immune system boost, gut microbiome, brain health, at cancer prevention. At syempre sa huli, tatalakayin natin ang tamang dosage at safety warnings. Unang hinto natin, benefit number 1, ang inyong cardiovascular health. Ang talagang nakakabilib dito ay ang mga hard clinical data. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kayang pababain ng bawang ang inyong systolic blood pressure ng 7.7 millimeters of mercury, isang napakalaking tulong para sa mga may hypertension. Bukod pa dyan, pinapababa rin ito ang bad cholesterol nyo at binabawasan ang platelet aggregation na pumipigil sa pamumuo ng dugo o thrombosis. Bakit ba ito mahalaga? Kasi ito mismo ang lumalaban sa mga pangunahing dahilan ng heart attack at stroke. Sunod, pumunta tayo sa benefit number 2, ang inyong immune system boost. So, ang pinakamagandang balita rito ay ang bawang ay isang broad-spectrum antimicrobial. Hindi lang siya nakafocus sa isang sakit. Nagtatrabaho siya bilang antibiotic, antiviral at antifungal all at the same time. Nilalabanan nito ang matitinding bakterya tulad ng E. coli, staph at pati yung H. pylori na nagdudulot ng ulcer sa tiyan. Pinapagaan din ito ang sipon, pinapatay ang fungi gaya ng candidate at pinaparami pa ang inyong natural killer cells. Fun fact, ginagamit na ang katas ng bawang para sa dysentery at mga sugat mula pa noong World War I. Ganyan siya kalakas. Para naman sa benefit number 3, tingnan natin ang iyong gut health. Malamang pamilyar na kayo sa probiotics mula sa yogurt, pero ang bawang ay gumagana bilang isang prebiotic. Ibig sabihin, ito ay mga functional fibers at non-digestible carbohydrates. Isipin nyo na lang ito na parang pinaka-perfect na fertilizer para sa mga friendly bacteria sa tiyan nyo, gaya ng bifidobacterium. Kapag masaya at malusog ang inyong gut microbiome, asahan nyo na mas maganda ang digestion at mas matatag ang inyong pangkalahatang kalusugan. Pagsamahin na natin o benefit 4 at 5, brain health at cancer prevention. Ang bawang ay hitik sa malalakas na antioxidants, particular na yung mga compounds tulad ng S-L-cysteine. Sila ang nakikipaglaban sa oxidative stress na unti-unting sumisira sa katawan natin araw-araw. Pinoprotektahan nito ang inyong mga neurons mula sa toxicity. At dahil nilalabanan nito ang mga free radicals na nagpapabilis ng pagtanda ng ating utak, direktang pinapababa rin ng bawang ang panganib na magkaroon ng demensya at Alzheimer's disease. At heto pa ang isang napakahusay na proseso. Binabago ng bawang ang ating cellular enzymes para i-detoxify ang katawan, pinipigilan ng bawang ang phase 1 enzymes na siyang nag-activate ng mga toxins and carcinogens. Kasabay nito, labis naman nitong pinapasigla ang phase 2 enzymes na siya namang naglilinis o naglalabas ng mga dumi sa ating sistema. Ayon sa mga clinical trials, ang napakagandang balancing ito ay tumutulong upang mapigilan ng pagdami ng mga polyps sa tiyan at colon, kaya bumababa talaga ang risk sa cancer.
Ngayon, bago kayo magsimulang kumain ng isang buong ulo ng bawang, pag-usapan natin ang dosage at isang napakaseryosong safety warning. Gaano ba karami ang kailangan nyo? Para makuha yung mga pambihirang health benefits na nabanggit natin, napakaklaro ng mga pag-aaral. Ang optimal na pang-araw-araw na intake ay nasa 600 hanggang 1,200 milligrams lang. Para madaling isipin, katumbas lang iyan ng 1 hanggang 2 butil o cloves ng sariwang bawang. At syempre, huwag kalimutan yung 10-minute rule bago nyo lutuin o kainin. Pero napakahalagang malmalaman din ang babalang ito. Ang bawang ay maaring magpataas ng oras ng inyong pagdurugo. Dahil nga natural itong pinipigilan ng pamumuo ng dugo na sobrang ganda para sa puso, kailangan ninyong mag-ingat kung umiinom kayo ng mga anticoagulants o blood thinners. Maaari itong magdulot ng labis na pagdurugo, kaya iwasan nyo ito lalo na bago ang isang surgery. Palagi pong kumonsulta sa doktor nyo kung may mga maintenance na gamot kayong iniinom. Upang tapusin ito, mapapaisip ka talaga, anong sinaunang karunungan at gamot pa kaya ang nagtatago dyan mismo sa spice rack mo ngayon? Nakakamangha na ang mga simpleng ginagamit natin araw-araw sa pagluluto ay madalas nagkukubli ng napakalakas na kakayahang magpagaling. Mapapaisip ka na lang kung ano pa kayang mga superfoods ang nakaupo lang dyan sa kusina ninyo na naghihintay lang ma-unlock, hindi ba? Maraming salamat sa pagsama sa paghimay nating ito at patuloy tayong matuto.